Naniniwala ka ba na time travel ang mata ng babaeng ito? Totoo ba na galing siya sa bansang hindi na mahagilap kung nasa na yan ngayon? Well, according sa viral story na kumakalat ngayon, ang mata ng babaeng ito daw ay lumapag sa JFK International Airport. At nung pinakita niya ang kanyang passport ay nakita na ang passport nito ay hindi na nag-exist sa kasalukuyang panahon. At ang mga stamps sa passport niya ay mga bansang hindi rin nag-exist. Sabi niya ay galing daw siya sa bansang tinatawag na Torenza. Pero ang Torenza ay hindi rin makita kung saan ba ito sa mapa. Well, sa video na ito guys ay bibigyan kita ng tatlong rason kung bakit nasabi ko na fake news ang kumakalat na storya na to. Una ay about sa video quality. Yung footage na kumakalat ngayon guys ay talagang hindi nagmamatch sa cameras na meron tayo ngayon. Remember guys, 2025 na. Lahat ng mga cellphones natin ay naka-HD na. Yung image quality ng mga cellphones natin ngayon ay talagang ibang-iba na sa dati. Yung airport natin equipped din ng mga high-end security cameras. Ang iba doon, naka 1080p resolutions or di kaya HD or 4K resolutions. Even yung mga cellphones na ginagamit natin ngayon, di ba? Naka 1080p video resolutions or di kaya HD or 4K din ang iba. So kung totoo man na ngayon nangyari yan, I don't think na magiging ganyan yung video quality ng video na yan. Kasi to be honest guys, yung video quality niya ay kapareho-kapareho din sa video quality na nanggaling sa Sora. Yung Sora ay isang AI video generated na kung saan ay magta-type ka lang ng prompt na iuutos mo sa AI at yung prompt na yon ay yun din yung gagawin niyang video. And yung quality nun ay kaparehong-kapareho sa video quality ng kumakalat na video ngayon. So para sa akin ay red flag siya. Pangalawa ay about sa storya mismo. Kasi yung storya niya guys ay meron ng storya na naging famous noong 1960s to 1970s. Mabuti na lang at meron tayong archive at kung saan ay na-document yung ganitong storya din. Kaparehong-kapareho din ng storya na nangyayari ngayon. Yung storya ng mata ng babaeng ito guys ay copy lang din sa urban legend na tinatawag na The Man from Torred. Babasahin ko lang sa inyo guys yung storya ng The Man from Torred according dito sa archive. According to the legend, on July 1954, a businessman arrived at Tokyo's Haneda Airport. He was described as a well-dressed European-looking man, fluent in several languages such as French, Japanese, and other languages as well. When asked for his passport at immigration, the officers were baffled. His passport said he came from a country called Torred. But there was no such thing as Torred. Walang country na ganon. The man insisted Torred was real, a small nation between France and Spain that had existed for over 1,000 years. He even showed an authentic-looking passport complete with stamps from various countries, including Japan. So na-confuse yung mga tao or immigrations dun sa airport. And then, binigyan siya ng mapa at sinabihan siya na i-point out niya kung saan banda yung Torred. So, he pointed to the area where Andorra is located now. But when they told him that country is called Andorra, not Torred, he became upset, confused, and even offended. He claimed that he had never heard of Andorra and that his homeland had existed there for centuries. To verify his story, immigration officers called the company he said he was visiting. They claimed they never heard of him. So, to cut the story short guys, hindi sila naniwala sa kanya. And then the officials held him overnight. They confiscated his passport and personal documents as well for further examinations. Pero kinabukasan, he was gone. Nawala na lang siya na parang bula. So the question goes sa mata ng babaeng ito na rin. Sana siya ngayon? Diba? Where is she now? Diba? Nawala na rin ng parang bula. So the same story, the same structure, same template. Ganun lang din. Pangatlo ay yung story na to ay nakadesenyo para mag-viral, mag-trending. Kung naalala niyo guys, ay meron ding nag-trending na storya dati, a few months ago. At yung storya naman na yun ay about sa storya ni Jessica. Si Jessica ay isang trainer sa Dolphin Facility and that day, meron ata siyang show na kung saan ay nagsashow sila ng kanyang alagang orca or killer whale. At dahil sa kanyang menstruation, ay yun daw yung nag-trigger sa killer instinct ng isang killer whale at kung saan ay nawalan ng buhay si Jessica dahil sa pangyayaring yon. And it turns out na fake news pala yung storya na yon. Remember guys, yung video quality ng mga kumakalat na video ni Jessica ay kapareho din sa video quality na kumakalat na video ngayon. And even yung style ay parang naka-pattern din. So another red flag yan para sa akin. So lesson about sa story na to ay huwag kaagad maniniwala sa mga kumakalat ngayon na mga bali-balita. So that's the story for today guys, and papagoy once again sa Keep Telling Stories.
that matter. And if nagustuhan mo ang story na to, please do like and share, and of course, follow me for more.